po hindi nakokontrol ng basta-basta. Subalit ang dila hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakakamatay. Kapag nagsasalita ka pala ng ikakawasak ng buhay ng sino man, ng pasamahan, ng pamilya, tama o hindi ito, pero nagiging danto ng paghiwalay nila. Yun po pala hindi mabuti. Yun po pala poisonous. Yun po pala evil. Kaya hindi po pala binibigyan ng Diyos ng karapatan ng kahit sino, no? Na magsalita kasi tama ang sasabihin niya. Sa salita nagmamalasakit lang naman, kung ito po pala ay magiging daan ng pagkasira ng relasyon ng bawat isa. Hindi po pala biblical yun. Ang biblical po pala dapat peacemaker ka, hindi mag-create ng division, distraction, ng relationship, ng friendship, ng communication. Amen. Dapat po pala kagaya pala tayo ng mga anak ni Noah. Yung isa niyang anak kinuwento yung kanyang weakness at yung dalawa po itinakpan. Yung kinalagdan po ni Noah mula po sa approval ng Diyos hindi po yung nagbalita ng weakness niya, kundi yung nagtakip ng weakness niya. Yun po pala ang dapat. Marunong mag-cover. At kino-cover ang lahat in love. So guilty po pala ang lahat, no? Nakakala po pala ng marami merong ipagpasalamat sa kanila dapat yung mga napapaabutan nila ng balita dahil sinabi ng isang taong ito sa kanya na ganito siya yung weakness niya at ang ginawa naman niya pinaabot dito kasi concern siya para makaiwan siya rito. Kaya akala po ng marami ito po pala mabuti at dapat silang i-commend. Sa mata po pala ng Diyos, ito po pala evil. Dahil nagwasak na ugnayan ng pagsasama. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na yung ginagawa ng taong ito, vice versa ay tolerated kahit mali. Kundi ang tungkulin po ng bawat isa sinasabi ng Diyos ay huwag palakihin ang gulo. Kundi gumawa ng paraan upang siya po ay i-resolve. At huwag ipaabot sa sino man ang bagay na yun kasi nga pangit dahil hindi makakatulong. Kundi ang gawin na lang ay tumahimik. Sa pagkakaunawang pag sila'y nag-pray, lilipas naman to Dahil kadalasan itong ganito, immaturity lang. Especially, yung pinapaabutan at akusado, hindi naman gano'n ang buhay. May mga taong lumalapit sa akin, kadalasan maraming pinapaabot. Kahit sinasabi nilang ito'y totoo, wala po akong ganang makinig. Kasi mula pa lang ng salita nila, ako po ay nagre-resist na. Sapagat ang principle sa Philippians 4:8 ay dapat ang pakikinggan mo ay magandang bagay, hindi negative. Maaring totoo po yun, pero wala siyang maitutulong sa akin. At ayoko maging negative sa taong yun kasi ala naman ako ang laban sa kanya. Dahil kung papayagan kong magsalita ang sino man ng negative patungkol sa taong yan, ay magkakaroon na ako ng impresyong pangit sa kanya. Hindi dahil galit ako sa kanya o talagang yun siya at talagang yung sinasabi justified, kundi dahil nabalitaan ako ng mali. At ako po'y biktima ng tale-bearing at ng wrong information. At pag hindi po maawat po yung kausap ko sa kakasalita ng negatibong bagay, totoo man po ito, ang akin pong sagot ay ito, ano pa? Ano pa? Ano pa? Meron pa bang pangit na bagay? Sige, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? At pinakahuli po ay huling salitang, mag-repent ka. Nagsisi ka ng kasalanan mo at manalangin ka, tumigil ka, magbago ka. At yung pinakahuli po ng merong iti uwi! Wala akong panahon sa iyo. Maaaring masabi ninyo, paano yung kanyang concern? Listen. Ang sinabi po ng salita ng Diyos sa bibig ni Pablo, sa kanya pong mga liham o epistle, ang salitang, narinig ko yung report patungkol sa inyo na nag-aaway-away kayo sa Corinto. Nag-aaway-away kayo sa Epeso. So ito pong mga taong binabanggit ni Pablo nagpaabot sa kanya ng report ay mga tao po na hindi involved sa paulit-ulit na balita, chismis, paabot at pamumuna. Hindi po yun yung nature nila.
At ang object po ng kanilang pagpapaabot ay hindi yung personality ng sino man, kundi yung sitwasyon kinakaharap ng mga personalidad na ito. Hindi po sinasabi ni Pablo, kagaya ng naunawaan natin, na dahil lang sinasabi niyang report ay tama, ay okay lang tanggapin. Kahit na siya po'y involved sa maraming pagkawasak ng buhay ng iba nung una pa. Napag ang nagre-report pong tao, ay involved na po siya sa pagkasira ng relasyon ng marami noon pa. Kahit sabihin po niya ngayon ay totoo, sa mata ng Diyos, invalid po ito. Sapagkat kung paano tayo pupunta ng korte, kinakailangan ang witness po ay credible ang karakter. Pag ang karakter po niya ay meron na po siyang lamat at meron na po siyang record na dahil sa kanyang pagpapaabot ay marami na pong buhay ang naghiwalay, magkakaibigan ang naglayo, mag-asawang nag-aaway, samahang nawasak, totoo man ang sasabihin niya sa mata ng Diyos ay hindi siya dapat pakinggan. Sapagkat ang record niya ay pangit. At yun po ang pinapaliwanag kung hindi ibig sabihin ni Pablo. Sa panahon natin ngayon, tinatanggap po ito kasi ang sinasabi niya ay tama. Pero sa mata ng Diyos ay hindi. Sapagkat siya nabuhay na ron. Amen. Ang valid lang tanggapin ay yung nagbabalita ng katotohanan na wala pa po siyang record ng nakalipas na winasak niyang pagsasama, buhay at pamilya. At yung kanyang pagpapaabot ngayon ay bunga ng concern at ang purpose niya po ay restoration. At pag siya'y pinatawag ng both parties para ulitin uli ang sinabi niya rito, na narinig niya rito, matapang siyang haharap at aakuin ang responsibility niya. At haharapin ang pressure kung meron man. At tatanggapin ang disciplinary action kung meron man. Dahil hindi pinapayagan ng Diyos na magsalita ang sino man ng ganyan lang nang wala accountability. At yan ang ibig sabihin ni James, huwag hangarin ang lahat na maging guro sapagkat mabigat ang hatol mo. Sa panahon po natin ngayon, ang dami ko pong narinig na nagbabalita. Pag tinignan ko yung track record nito, marami na po itong sinirang pagsasama. Kaya hindi credible yung kanyang report at niririwain niya lang. At ang kanya lang laging version at justification para tanggapin yung kanya pong so-called concern ay sinasabi ko lang naman yung tama kasi concern ako sa iyo. Listen. Kahit tama po ang sasabihin natin, at malaki po talaga ang concern natin. Pero ito po yung magiging daan ng paghihiwalay at gulo. Tumahimik ka na lang. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng right porque tama tayo at may concern tayo na magsalita ng kahit ano in the expense ng paghihiwalay ng mag-asawa, na magkakaibigan, na magkakapatid at pagkasira ng isang samahan o gawain. Sapagkat hindi yan nature ng Diyos. At akin pong nadiskubre na napakarami pong pastor at pastora at bishop at nasa Bible at kongregasyon ang guilty po sa sinasabi ko ngayon. Kaya lagi kong tinuturo sa pulpito once na tayo nasa glory ng Diyos, na nasa presence niya na. Huwag na muna nating pag-usapan yung buhay ng bawat isa't ng kung sino pa sapagkat tsak magkakasala tayo. Ang gawin natin ay humiwalay na mula kung kanino man at mag-commune sa Lord, mag-meditate sa Panginoon at pumayapa sa presensya niya. Sapagkat ang sabi ng Proverbs 10, sa dinami-dami ng salita mo sa ayaw mo at sa gusto, meron po riyang kasamang kasalanan. At hindi maiiwasan na may kasalanan na magaganap sa dami ng sinasabi mo. Ay kung hindi lang naman mahalaga ang sasabihin mo, huwag ka nang pumunta kung kani-kanino at makipag-usap para lamang makapag-sharean kayo. Kaya nang ibig kong sabihin sa lahat, paulit-ulit, na kung lalapit kayo kay tatay, mga anak, minamahal ko kayo. Huwag kayong lumapit sa akin ng basta-basta lang na lalapit at magsasalita sa akin ng kung ano-ano. Sapagat alam ko ang principle. Hindi man ako galit, meron ding possibility kung ano-ano lang ang sasabihin nyo sa akin, ay sayang ang ipapaabot nyo. Kinakailangan mag-isip muna kayo. Tama ba itong sasabihin ko? Makakabuti ba ito?